Hi kids! Welcome to Teacher Beth's Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang mga bahagi ng paaralan. Sa araling ito, ating matutukoy ang iba't ibang bahagi ng paaralan. Handa ka na ba? Alam mo ba kung ano ang nasa larawan? Magaling! Ito ay isang paaralan. Ano nga ba ang paaralan? Ang paaralan ay napakahalaga sa mga batang tulad mo. Dito ka kasi natututo ng maraming bagay. Ang paaralan ay tulad ng pangalawang tahanan. Ang mga guro naman ang iyong pangalawang magulang. Sa paaralan tayo natututong magsulat, magbasa at magbilang. Dito rin tayo natututo ng marami pang mabubuting bagay tulad ng pangangalaga sa kapaligiran, paggalang sa ibang tao, at pagiging makabayan. Magkakaiba ang mga paaralan. Mayroong paaralang maliit, paaralang katamtaman, at paaralang malaki. Paaralang maliit. May paaralang maliit na may isa o dalawang silid lang. Kakaunti lang din ang mga mag-aaral at mga guro rito. Karaniwang mga kinder lang ang nag-aaral dito. Ang paaralang ito ay malapit sa bahay o nasa barangay mismo ng mga mag-aaral. Paaralang katamtaman. May mga paaralang katamtaman lang ang laki. Mayroon itong mga mag-aaral sa preschool at elementarya at minsan ay mayroon ding high school. Mas maraming mag-aaral ang nag-aaral at mas maraming guro rin ang nagtuturo rito kaysa sa maliit na paaralan. Paaralang malaki. Mas maraming silid at mga bahagi mayroon sa ganitong paaralan. Sa malalaking bayan o lungsod ay may malalaking paaralan. Karaniwang matataas ang mga gusali, malalawak at may iba't ibang bahagi ang mga paaralang ito. Ikaw, alam mo ba kung saang uri ng paaralan ka nabibilang? Ikaw ba ay nasa paaralang maliit, katamtaman o malaki? Nakikilala mo ba ang mga bahagi ng iyong paaralan? May iba't ibang bahagi ang paaralan, lalo na ang katamtaman o malalaking paaralan. Nagagamit ang mga bahaging ito para lalo pang matuto ang mga mag-aaral. Halina at samahan ninyo akong talakayin ang mga bahagi ng paaralan. Ito ang silid-aralan o classroom. Ang lahat ng paaralan, maliit, katamtaman man o malaki, ay mayroon nito. Dito nagtuturo ang mga guro at natututo ang mga mag-aaral. Ito ang silid-aklatan o library. Naririto ang mga aklat at magazine na nagagamit ng mga mag-aaral. Maaaring magbasa dito ng iba't ibang aklat. Maaari ding manghiram ng aklat na nais basahin. Ito ang tanggapan ng punong guro o principal's office. Dito tinatanggap ang mga bisita ng paaralan. Ito naman ang silid ng guro o faculty room. Dito nagtitipon at nagpapahinga ang mga guro. Dito rin nila ginagawa ang iba pa nilang mga gawain. Ito ang kantina o kantin. Dito bumibili ng pagkain ang mga mag-aaral. Maraming masusustansyang pagkain ang mabibili sa kantina ng paaralan. Ito naman ang palikuran o comfort room. Ginagamit para sa kalinisan at personal na pangangailangan ng mga mag-aaral at guro. Ito ang klinika o clinic.
Ang malalaki at katamtamang laking paaralan ay may klinika. Dito binibigyan ng pangunang lunas o gamot ang mga simpleng sakit ng mga mag-aaral. Ito ang palaruan o playground. Dito naglalaro ang mga mag-aaral kapag tapos na ang kanilang mga aralin o klase. Dito ay marami ring natututuhan ang mga mag-aaral tulad ng pakikisama, pagbibigayan, at pakikipaglaro ng maayos. Ang ilang paaralan ay may kapilya o chapel. Dito ginagawa ang mga gawaing kaugnay ng relihiyon tulad ng pagsisimba o pagrurosaryo. Ito naman ang hardin o garden. Taniman ng mga halaman na nagbibigay ganda at sariwang hangin sa paaralan. Maaari ring magtanim dito ang mga mag-aaral bilang pagkatuto sa pangangalaga sa kalikasan. Ang ibang katamtaman at malalaking paaralan ay may mga espesyal na silid tulad ng computer laboratory at science laboratory. Ang isa pang espesyal na silid sa malalaking paaralan ay ang Home Economics Room. Silid ito na may mga bahagi at kagamitan katulad ng nasa isang tunay na bahay. Nagagamit ito ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng mahalagang bagay na magagamit sa tunay na buhay tulad ng pagluluto, paghuhugas ng pinggan, paglilinis, paglalaba, pananahi, at iba pa. Ang malalaking paaralan ay karaniwang ding mayroong gymnasium o auditorium kung saan ginagawa ang malalaking okasyon tulad ng pagtatapos o graduation at iba pang mga aktibidades ng paaralan. Nagagamit din ito para sa mga larong pang-sports tulad ng basketball, volleyball, badminton at iba pa. Ang ilang malalaking paaralan ay may iba pang pasilidad pang-sports tulad ng swimming pool o oval track. Iyong tandaan, malaki man o maliit ang ating paaralan ay mahalaga. Ito ang ating pangalawang tahanan. Mahalin at ipagmalaki natin ito dahil dito tayo natututo ng maraming mabubuting bagay. Muli, narito ang mga bahagi ng paaralan. Silid-aralan, silid-aklatan, tanggapan ng punong guro, silid ng puro, kantina, palikuran, klinika, palaruan, kapilya, hardin, computer laboratory, science laboratory, home economics room, auditorium o gymnasium, oval track, at swimming pool. Kilalanin ang mga bahagi ng paaralan na nakalarawan. Mayroon ka lamang 3 segundo upang matukoy ang nasa larawan. Silid-aklatan, silid-aralan, home economics room, computer laboratory, kapilya, hardin, kantina, klinika, palikuran, tanggapan ng punong guro, silid ng guro,
Science Laboratory. Makikilala mo kaya ang bahagi ng paaralang sinasabi sa bawat sitwasyon? Piliin ang tamang sagot. Habang naghihintay ng sundo, ay naisip ni Sam at Alexa na mag-swing at siso muna. Saan sila pupunta? Palaruan. Sa bahaging ito ng paaralan, tinuturuan ni Teacher Beth ang kanyang mga mag-aaral. Anong bahagi ito? Silid-aralan. Tuwing recess ay pumupunta rito sina Seth at Hans. Dito sila bumibili ng pagkain. Kantina. Sumakit ang ulo ni Lester habang nasa paaralan. Saan siya pupunta para magamot? Klinika. Buwan ng nutrisyon, sumali si Lay sa paligsahan sa pagluluto. Saang bahagi ng paaralan kaya ito gaganapin? Home Economics Room. Araw ng pagtatapos o graduation day. Saan kaya gaganapin ang palatuntunan? Auditorium o gymnasium? Magkakaroon ng eksperimento ang mga mag-aaral para sa kanilang science subject. Saang silid kaya sila pupunta? Science Laboratory. Tuwing umaga ay dito pumupunta si Ginang Santos upang magdasal bago magsimula ang kanyang klase. Kapilya. Pag-aaralan ng mga mag-aaral ng grade 3 ang mga bahagi ng computer. Saang silid kaya sila pupunta? Computer Laboratory. Alin sa mga sumusunod ang lugar sa paaralan kung saan nagtuturo ang guro at natututo ang mga mag-aaral? A. Sa gymnasium. B. Sa silid-aklatan. C. Sa silid-aralan. Sa silid-aralan, letrang C. Saan makikita ang mga aklat na nasa paaralan na binabasa ng mga mag-aaral? A. Sa gymnasium. B. Sa silid-aklatan. C. Sa silid-aralan. Sa silid-aklatan, B.
Saang bahagi ng paaralan binibigyang lunas ang mga may sakit o nasugatang mag-aaral? A. Sa klinika, B. Sa kantina, C. Sa kapilya. A. Sa klinika. Anong silid ng paaralan ang naglalaman ng mga kagamitang katulad ng nasa isang tunay na bahay? A. Computer Laboratory, B. Science Laboratory, C. Home Economics Room. Home Economics Room, C. Sabihin kung tama o mali ang isinasaad ng bawat pangungusap. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Sa paaralan, natututo ng maraming bagay ang mga mag-aaral na tulad mo. Tama! Ang lahat ng paaralan ay magkakapareho ang laki. Mali! May iba't ibang bahagi ang paaralan. Tama! Magkakapareho ang mga bahagi ng lahat ng paaralan. Mali! Dapat nating pahalagahan ang ating paaralan, maliit man ito o malaki. Tama! Ang ibang katamtaman at malalaking paaralan ay may mga espesyal na silid. Tama! Sa aklata naglalaro ang mga mag-aaral pagkatapos ng kanilang klase. Mali! Karaniwang mga kinder lang ang nag-aaral sa maliit na paaralan. Tama! Ang ilang malalaking paaralan ay may pasilidad pang sports tulad ng swimming pool o oval track. Tama! Dapat nating pangalagaan ang bawat bahagi ng ating paaralan. Tama! Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together.
Pure Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.